Then, ito very important. May take profit sa stop loss. Take profit, siyempre iyan, ito yung isi-set natin para mag-profit tayo. Very simple. Stop loss, ito yung isi-set natin para ma-mitigate natin yung loss or ma-lessen yung loss natin. No? Especially if you're a beginner, kailangan talaga nakaset itong stop loss natin. No? Leverage naman, ito yung nag-multiply ng trading power mo. Kasi sa totoo lang, halimbawa yung pera natin kulang, ang broker ang nag-offer ng leverage. Halimbawa ito yon. Meron tayong from 1:100 to 1:1,000. Okay? Halimbawa ang leverage is 1:1,000. Let's say ang pera mo lang, trading fund mo lang is $500 or 28,000 pesos. Tapos ang leverage mo is 1:1,000. So, pwede kang makatrade up to $500,000 or 28 million. No? Yan yung tinatawag na leverage. Minumultiply yung pera mo. Okay? Then, meron din tayo, palagi mo itong maririnig during trading, no? PIP, no? Point and percentage. So, it's a very small measurement of change in currency pair. Okay? So, usually, ang PIP is nasa fourth, fourth na number. Yan yung nakapula, no? Sa GPY pairs naman, GPY pairs is nasa second, no? Yung nakapula. Ang gold naman is after ng decimal point. Okay. Tapos, may makikita kayo dito na blue. Yan yung tinatawag na pipettes, no? Pipettes. Ang pipettes is a fraction of a pip, no? Pero ang kinukompute talaga natin itong pip, no? So, sample lang. Ito, this is for gold. Halimbawa, nag-buy tayo at 2661 tapos nag-take profit tayo at 2661.5. Ibig sabihin, kumita tayo ng 5 pips. Okay? So, screenshot nyo na lang ito para balikan nyo na lang. Anyway, recorded naman ito, no? Kung nag-buy kayo ng 2661 at nag-take profit kayo ng 2662.59, so ignore mo yung 9, no? Kasi yung 9 ang pipettes. So, total niyan is 15 pips. 15 pips. 15 pips. Okay? So, nag-buy tayo ng 2663, nag-TP tayo ng 2668.95. So, nag-profit tayo ng 59 pips. Yan. So, very simple lang guys, no? Simple mathematics lang. Sandali. Okay? So, kung sell naman, baliktad, no? So, kung nag-sell tayo ng 2661 tapos bumaba siya ang price, nag-TP tayo sa 2660.5, yan naman, panalo tayo ng 5 pips. Oh. Pero kung umakyat siya, talo tayo, no? Talo tayo. So nag-sell tayo ng 2661, nag-TP tayo ng 2658.57. So 25 pips. So ganun lang kasimple yung pips, okay? Now, lot size naman, ito yung portion ng money natin na tinitrade, no? Kasi hindi naman 100% ng pera natin ilagay natin sa trade. Okay. Now, ito yung recommended na lot sizes for proper risk management. Okay? Let's say ang pera mo is $1,000, ang recommended niyan is only, ano na natin? Okay? So, ang recommended niyan is 0.01 lot. Okay? So, kung naglagay ka ng 0.01 lot, ang tinaya mo diyan is 10 cents per pip or 1% risk. Okay? Pero gusto mo mag-risk ng higher, nilagay mo is 0.1, ibig sabihin hindi na yan 1% risk. So that's already 10% risk. Okay? Now, kung 10,000 naman yung trading fund mo, ang recommended lot size is 0.1 or $1 per pip. Okay?
or equivalent yan to 1% risk. Kung ang nilagay mo naman is 1 lot instead na 0.1, so that's 10% risk. So kung 100,000 naman yan, 1 lot, tapos $10 per pip or 1% risk. Okay? Now, ang problema, kung ang pera mo is kulang, no? Konti lang yung pera mo. So ang example kasi natin dito is $1,000 eh. Paano naman kung ang pera mo is only $100? Kaya ika-convert natin yan to cents. May cent account na tinatawag. Okay? So yung $100 mo, equivalent yan ng 10,000 cents. No? So since may 10,000 ka na, meron dito 10,000, no? 10,000. So ibig sabihin, pwede ka na ngayon tumaya ng 0.1 na lot, no? So ang equivalent niyan is 1 cent per pip. Okay. So kung ang tinayaan mo naman is 1 lot, so 10% risk pa rin. So $50, that's 5,000 cents. Okay, tapos ang recommended lot size mo is 0.05. Okay? So simple lang naman 'yan, no? Kasi pangatlong ano na natin ito. Okay. Now, during trade, okay, may tinatawag tayong market execution, no? Later on, i-demo natin ito. Market execution, that is buy now, sell now. Ibig sabihin, bibili ka or magbebenta ka at the current price. Okay? Halimbawa ngayon, kung ang price is 2660.71, pag pindot mo ng buy market, so yan din yung bibilhin niya. Ayan, oh. So makikita mo dito, pag pindot ko ng buy, ayan dito. Oh. Now, tapos may nilagay ako dito, ayan. Halimbawa ito. So bumili tayo at 2660.70, tapos nilagyan natin siya ng stop loss, no? Stop loss na 2658. Okay? Tapos nag-take profit tayo at 2663. Yan. So, pero kung halimbawa nag-market execution ka, pwede na later itong stop loss sa take profit. Pindutin mo muna itong buy market, tapos later on i-modify natin. Kasi very important ito ang time eh. Kailangan mapindot mo kaagad, no? Mapindot mo kaagad siya. Okay. So yan yung buy now. Okay? Now, ito namang sell now. Yan, kabaliktaran yan, no? So, ang sell now naman, dito na nag-sell tayo at 2660.78. Kung mapapansin nyo, ang stop loss natin is mas mataas. Siyempre kasi sell eh. Kung nagsisell tayo, ang prayer natin dyan is bumaba yung presyo para kikita tayo. So siyempre, ang stop loss natin mas mataas kaysa sell price. So kaya from 2660.78, ang stop loss natin is 2662. Okay? Tapos, ang take profit natin dapat mas mababa sa current price, which is 2658. So ganun lang yan ka-simple, no? Okay. Now, meron din tayong tinatawag na buy limit at saka sell limit. Okay? So buy limit naman, okay? In this example, yung price is yung blue, no? 2660. Yan. Ito yung current price, pero sometimes kasi hindi mo pa gustong bumili diyan. Gusto mong bumili sa mas mababa pa na presyo. Okay? So kaya instead na ang current price is 2660, bibili tayo ngayon sa 2658. Ito yung bilhin natin, 2658. So kaya mag-execute tayo ng buy limit. Okay? Buy limit. Now, ang sell limit naman baliktad. Kung ang presyo ngayon is 2660, okay? Ang gagawin natin is mag-sell limit tayo sa mataas. Okay? Kung pindutin mo yung button sa sell, ang tawag diyan is sell now. Okay? Pero gusto mo kasi na mas magbenta ka mas mataas pa, so 2662.
So kaya mag-execute tayo ng buy limit saka sell limit. Okay? So ito namang buy stop saka sell stop. By the way guys, huwag kayong mag-alala kung medyo naguguluhan pa kayo, hindi nyo masyadong naintindihan kasi normal lang yan, no? So habang nagpa-practice kayo using your demo account, sooner or later maintindihan nyo bakit merong buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Okay? So ang buy stop naman, kung ang presyo ngayon is 2660, okay? 2660, tapos kung moving ang market kasi pataas, paakyat ang market. Kung paakyat ang market kasi, posible halimbawa nag 2661 siya. Posibleng bababa pa yan, no? From 2661 posibleng bababa. So, ang gagawin mo, pwede ka ngayon mag-buy stop sa 2662. So, kung tuloy-tuloy yan ang price, so siyempre, makuha niya yung order mo, no, na buy stop. Yung sell stop naman, okay? Yung sell stop naman, baliktad din siyempre, no, sa buy. Yung sell stop, 'di ba kung nag-sell limit tayo na mataas, dapat kung ito yung price ngayon, ito yung price 2660, dapat ang sell limit natin mas mataas. Pero yung sell stop is mas below sa current price. Kung itlog kay naman ko gapalit og itlog. I-mute na natin itong sandali Ayan. So, okay. Yan yung sell stop natin, no? So, kung ang price is 2660, habang bumababa yung presyo, pwede ka ngayon mag-execute ng sell stop. Kung diretso-diretso yan, siyempre makukuha niya yung order natin. Okay? Sell stop. Okay. So, ayan. Ganun lang kasimple yan, no? Anong next? Okay. So, diretso na tayo ngayon. Kung nagtitrade ka tapos medyo may experience ka na, siyempre recommended talaga if you use a laptop or a computer, no, kasi mas madali siya, no? Mas siyempre mas klaro din yung mo. Pero mostly sa atin kasi mobile nasa work or nasa labas, pwede kang mag-trade using your phone or your mobile, no? So ang gagawin muna natin ipakita ko muna kung paano tinitrade siya sa computer, no? Share natin saan na yung ko? Ito. Yan. Yan. So, ganito yung itsura ng trade sa computer, no? Habang wala pang news kasi mamaya sobrang likot na nito. Okay. So, ganito yung So, i-focus muna natin dito sa gold. Ayan. Lakihan natin yan. Ayan. Bakit hindi Sandali Bakit hindi siya? Sandali lang kasi ayan, okay. So ito yung gold. Okay? So this is a demo account. Ang ginagamit natin dito is 10,000. Okay? So kaya ang lot size natin is 0.1. Okay? 0.1 yung lot size natin. Turn off ko itong video, no? Alright. Ayan. So, yung yellow, yan yung current price. Okay? Yan yung current price. Kung pipindot ka ngayon ng, halimbawa, pipindot ka ngayon ng sell now. Okay? Saka buy now. Yan. So, yan yung market execution. Okay? So, yan. Halimbawa, mag-execute tayo ngayon ng sell limit saka buy limit. Okay?
So ang price ngayon for gold, kung mag-sell now ka, ang price niya is 2614. Okay? 2614. Pero ayaw mo munang mag-sell at that price. So mag-execute tayo ngayon ng sell limit. So ibig sabihin dito tayo mag-execute sa taas, yan no? Okay? Halimbawa dito tayo sa taas. Right click ko lang yan, sell limit. Yan na ito na yung sell limit natin, no? Kung nakikita nyo na pink. Tapos perforate yan, no? So ibig sabihin, ang tawag yan is pending order. So hindi pa yan na-execute ang trade, no? Pwede din natin yan i-drag natin dito. Yan. So ibig sabihin, maghihintay pa siya na aakyat siya ng ganitong price na 26, halimbawa ito 2616, yan 2616.15. Maghihintay siya ng 2616 saka niya i-execute yung trade. Yan yung buy limit, yun yung sell limit. Okay. Ang buy limit naman, kung ang yellow yan yung price natin, 2613, no? 2613. So 2613, wag muna tayo mag-buy diyan. Kung pindutin mo yung buy, that's market execution. Pero gusto mong mag-buy dito sa mas mababa. So right click mo lang yan, buy limit. Yan. So ibig sabihin, yan o. Makikita nyo dito, i-move ko siya. Yan o. So yan yung execute niya. Okay. So I hope klarong-klaro yan, no? Inuna ko yun sa computer kasi mas clear siya eh. So meron na tayong sell limit saka buy limit. Okay. Now ngayon, ano naman yung buy stop saka sell stop? Okay. Now, yung buy stop saka sell stop, very important yan. Ginagamit yan usually kung halimbawa may news, no? May high impact news. Hindi mo kasi alam kung anong mangyayari sa kanya. Is either bumaba siya or bumaba siya or umakyat, no? So, ang mangyayari diyan kung ang yellow sige nga, iano natin. So, nag-start ng move, nag-ano na, ayan na. So 8:30, yan yung high impact news natin. Bang, down. Close natin. Bang. Yan o. Bang. Sandali. Delikado mag-trade. Ayaw pag-trade. Delikado. Yan yung guys, high impact news. Yan yung sinasabi kong high impact news. So ganyan kalikot yung market natin. Delikado. Yan. Ganyan kalikot yung market. So kung baguhan ka pa lang, wag kang magti-trade, hindi tayo mag-sell. Grabe ang likot. Sandali lang hindi ko mapindot grabe. Uptrend siya, uptrend. Ayan. Uptrend. Delikado. Timing talaga tayo, no? Ilang news ngayon? 3? Oo, ay delikado. So 3 yung Abot. 261. 35. 2658. Okay, so hayaan na natin 'yan. Maghanap tayo ngayon ng sino to? GBP, GPY. Hanap tayo ng hindi malikot, no? Kasi kung titingnan nyo, lahat ng ito, kung nakikita nyo yan, lahat ng pairs na may kaugnayan sa US dollar, sa Bisaya pa, magkitiw-kitiw yan, no? Sobrang likot talaga niyan. Kaya kung baguhan ka pa lang, tapos nagtitrade ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, masusunog ka talaga, no? Dito tayo ngayon sa GBP, tingnan nyo dito, GBP, GPY.
Medyo malikot din, no? Okay. So, ito. Okay. Sample natin. Halimbawa, hindi mo alam kung paakyat or pababa, no? So, ang gagawin natin, mag-right click tayo dito. Dito tayo sa taas, maglagay ng buy stop. Ayan, yan yung buy stop. Dito tayo sa baba ng yellow, maglalagay tayo ng stop. Ayan. Ganyan yung gagawin natin. Kasi ang mangyayari dyan, halimbawa, umakyat siya, kasi bigyan yun eh. Milliseconds yan eh. Pag umakyat siya, ngayon, halimbawa ngayon, kung pababa siya, mahihit niya yung sell stop. Ibig sabihin, mag-execute siya ng sell. Okay? Kung aakyat naman siya, mahihit niya yung buy stop. Okay? Halimbawa, lapitan natin. Yan, lapitan natin. Yan. Usually, yan yung ginagawa namin. Usually 20 pips, no? Mag-buy stop ka sa sell stop. Ayan, so na-hit na yung sell. Na-hit na yung sell niya. Okay? So, okay, sa ano na tayo? Dito na tayo sa cellphone, no? Stop share tayo. Timing talaga tayo. Okay. So, dito naman tayo sa phone. So, unang-una guys, dapat may Light Finance ka na account. Okay. So, sa Light Finance mo na account, pindutin mo lang itong Activate Demo Trading. Okay. Pag-activate mo ng Demo Trading, dito ka sa MetaTrader. Okay. MetaTrader, open an account. Tapos, ang account type mo, gagamit tayo ng MT5 Demo Send. No? Kasi kung baguhan ka pa lang, kahit na marami kang pera, okay? So, kahit baguhan ka pa lang, kahit marami kang pera, we recommend talaga na mag-start ka muna ng small amount. No? And before ka mag-actual, mag-demo ka muna. Pindutin mo yung okay. Tapos, ang leverage natin is 1 to 1,000. Gamitin na natin yung leverage. 1 to 1,000, tapos US dollar, tapos open demo account. Okay? Pindutin mo yung open demo account. So, after that, meron ka ng demo account ngayon. Okay? So, balik tayo dito. Pindutin natin yung sa lower portion ng screen mo, may portfolio dyan. Pindutin mo yung portfolio. Tapos, upper right, merong dollar sign. Magde-deposit tayo, no? Deposit tayo ng $10,000 na cents. Yan yung equivalent to $100. Okay? $100. Pindutin mo lang yung top up. So, in our case, meron na tayong 9885, no? Mga ano din to. Okay? So, this is we're using a demo account. Okay. So, ngayon, titingnan mo ngayon yung demo mo. Check mo yung server login 89779822. Tapos may makikita ka dyan na trader's password. Ang trader's password, pindutin mo lang yung edit. Okay? Kasi kailangan mo mag-set ng trader's password. Tapos halimbawa may mga kaibigan ka na ayaw magti-trade tapos gusto lang na magbigay ng pera sa iyo tapos ikaw na lang ipap-trade nila, bigyan mo sila ngayon ng investor's password. Pindutin mo yung edit, lagay mo yung investor's password. Okay? So ibig sabihin, lahat ng trade mo makikita nila transparent. No? So makikita nila. Okay. So ngayon, kung may Light Finance account ka na, meron ka na, punta na tayo dito sa MetaTrader 5. Okay? So sa MetaTrader 5 plus, tapos hanapin mo yung Light Finance. Light Finance Global. Pindutin mo lang siya. So kung demo yan,
MT5 demo. Kung live naman, MT5 live. Okay? So, MT5 demo, i-type mo yung server login kanina, 89779-822, tapos yung password. Okay? So, pagkatapos mong type ng password, okay, pindutin mo na yung sign in. So, in our case, ito na yung ano natin, demo natin. Ay, sandali. Ayan, may demo. Ayan. So, kung ano yung in-execute natin sa computer kanina, automatic yan, nakalagay din sa phone mo kasi nasa account mo yan eh. So, tingnan mo yung cell natin. May negative na, no? So, may nakikita kang blue at saka red, negative. So, kung blue, ibig sabihin, panalo ka na, no? Pwede mong i-close yan, pwede mong hintayin siya na mag-take profit. Kung red naman or negative, ang tawag dyan is paper loss. Okay, paper loss. So, kung hindi mo pa i-close yan, hindi ka pa lugi. Pero kung i-close mo na at negative, siyempre, lugi ka na, no? Pero may mga case talaga na kailangan mong i-close para ma-lessen yung losses mo. Okay? So, ito, wag tayo matakot kasi demo lang naman ito. Okay. Start tayo dito ng buy now, sell now. So, ang unang pipindutin mo, punta ka muna dito sa chart. Sa lower button, merong quotes, chart, trade, history, saka settings, no? So, punta tayo sa chart. Ayan. So, yung chart natin, XAU-USD. Yan, XAU-USD. Yan. So, merong M5. Dito sa taas, may M5. Pwede mong i-M1 yan. Ibig sabihin, bawat candle na makikita mo is 1 minute yan. Kung pipindutin mo itong M5, ibig sabihin, bawat na candle makikita mo is 5 minutes. Yan. Ayan, no? So, since sell yung nasa taas, kung titingnan mo itong trade, yung sell natin panalo na, no? Yan. So, halimbawa, i-execute natin ngayon yung buy now, sell now. Halimbawa, gusto mong mag-sell. Pipindot ka lang ngayon ng sell. Yan. So, pagpindot, yan, no? So, pagpindot natin, meron ng bagong sell dito sa ano? Sagol-sagol na kasi ito, no? Kasi may anong tayo kanina. Okay. So, pindutin mo lang sell sa buy. Okay. Now, after that, i-close muna natin ito. Okay. Start muna tayo, guys, ng kung paano mag-close ng account, no? Halimbawa, i-close natin itong sell na $25. Or, yan. I-long press mo lang siya. Pindutin mo lang yung close position. Tapos, close. Ayan. So, tingnan natin sa history. Ayan. Meron na tayong $21. Yan, no? Yung pinakahuli. $21.1. Okay. Halimbawa, ang instruction is, halimbawa, itong GBP, GPY. Okay? GBP, GPY. Halimbawa, may nakalagay sa Telegram na take partial profit. Take partial profit or yun nga, parang halimbawa, close half. Merong ganun eh, close half. So yung GBP, GPY, ang lot size niyan is 0.1. So pwede mo siyang pindutin, i-close position mo siya, instead na 0.1, ang i-close mo lang is 0.05. Ibig sabihin, close mo yung half. Ayan. So, na-secure mo na yung half. Ibig sabihin, kumita ka na no ng $4.3. Ayan. Kung titingnan nyo, GBP, GPY by 0.05/0.1. Ibig sabihin, yung lot size niya is 0.1 pero clinose mo yung kalahati. Okay?
kahit na malugi man yan, so may, at least may ano ka na. Okay. Okay. Now, minsan, kasi ito na yung mga trade eh. Minsan, may nakalagay sa Telegram na move. Ay, ito kasi wala pa itong SL, no? Lagyan mo itong gold na buy, lagyan muna natin ito ng SL tsaka take profit. So, halimbawa, nag-buy tayo at 2618. Okay? 2618, pindutin mo lang yung modify position. Okay? Nag-buy tayo at 2618. Pwede ka ngayon, halimbawa, mag-stop loss ka ng 20 pips. So, ang 20 pips niyan is 2616. No? So, stop loss niya is 2616. Halimbawa, mag-take profit ka ng 40 pips. 40. So, nag-stop loss ka ng 20, nag-take profit ka ng 40. So, 2622. Okay? Bakit 2622? Kasi nga, ang price na bili mo is 2618. Okay? 2618, tapos ang stop loss mo is 20 pips. Okay? So, ibig sabihin, 2616. At saka take profit mo ngayon is 40 pips. So, that's why from 2618 plus 40 pips is 2622. Okay? So, modify mo yan. So, naset na natin yung stop loss saka take profit. Halimbawa ngayon, ang instruction sa Telegram is set your set SL to BE or move your SL to BE. Okay? Ang ibig sabihin niyan, i-move mo yung stop loss mo to break even. Okay? So, i-move mo yung stop loss mo to break even. Ang mangyari diyan, kung ano yung bili mo, 2618.25, modify natin modify. Kung ano yung bili mo, yan din mismo yung ilalagay mo na SL. 2618.25. Yan. Modify. Now, anong mangyayari dyan? Okay? Kahit na, di ba buy tayo, kahit na bumagsak yung presyo, so hindi ka malulugi. So wala kang talo, wala ka ring lugi. Kasi minumove mo lang siya sa break even. Okay. Minsan, sinasabi sa Telegram, move your SL to profit. Okay? Kung titingnan nyo dito yung gold, focus muna tayo sa gold. XAU, yung pinaka-bottom. XAU USD na buy. Okay? So, ang bili natin is 2618, pero ang price niya ngayon is 2621. 2621. Halimbawa, ang instruction sa Telegram is move your SL to profit. Ibig sabihin, halimbawa, i-move natin siya sa 2620. Modify natin. So, ang SL natin, instead na 2618, ilagay natin siya 2620. Okay? Hindi na pwede kasi nag-ano na pala, no? Sandali. Bakit ayaw? Nag-close na. Hindi natin ano. So, nag-close na siya, no? So, tingnan nyo guys. Kung titingnan nyo itong gold, meron siyang green na line, no? Meron siyang green na line sa beside sa kanya, no? Ibig sabihin yan, automatic yan nag-take profit. Ibig sabihin, ang system na ang nag-close. Kung pansin nyo yung iba, wala siyang line na green. No, wala siyang line na green. Ibig sabihin, nag-manual close tayo. So kung ang system mismo ang nag-close o nag-SL, meron siyang green dyan at saka meron siyang red. Oh. Yung red, yan yung nag-stop loss siya. Yung green, yan yung nag-take profit. Okay? I hope na gets niyo yung ganyang ano, no? So kanina hindi na natin ma-modify kasi nga nag-ano na siya. Nag-take profit na siya. Okay? So, sige. Ano muna natin? Huwag natin i-close, no?
So, syempre, alam na natin yung buy now tsaka sell now. Pindutin mo lang yung sell, pindutin mo lang yung buy. Yan na yung mismo yon, no? Now, ngayon, i-try natin yung buy limit saka sell limit. Okay? Now, kung napapansin nyo sa upper right, meron siyang rectangle na red saka blue tsaka may circle. Okay? So, kung pindutin mo yung rectangle, yan yung may buy and sell. Market execution yan. Kung pindutin mo yung red na may pula at saka blue, dyan makikita meron na siyang buy limit yan, oh. Kung nakikita nyo, buy limit. Okay? Bakit buy limit siya? Kasi nga yung price nasa taas, oh. Nasa taas. Halimbawa, move natin to sa M15 para hindi masyado talaga. It's 1. Ayan. Ulitin natin, buy limit. So ang buy limit is below sa current price. Kung ilagay ko yan above, ang tawag diyan si limit na, oh. Yan, oh. Si limit na yan. Nagpula siya. Pero kung ibalik ko siya, buy limit siya. Di ba? So ano yung mga trades below sa current price? Ito, ano natin para ma-clear. It's either buy limit or pipindutin ko yung buy limit na yan. It's either buy limit or sell stop. So ibig sabihin pala, ang pwede mong gawin below sa current price is buy limit or sell stop. Okay? Ang pwede mo namang gawin above the current price is buy stop saka sell limit. Okay? Buy stop saka sell limit. Ayan. Move natin ulit. Okay. Halimbawa, execute tayo ng buy limit. Yan, buy limit. Dito tayo. So, naka-buy limit yan. Pindutin mo lang yung arrow. Ayan. Tapos place. Okay. So, buy limit na tayo. Okay. So, mag-execute tayo ngayon ng sell limit. Kung titingnan natin itong trade, tingnan nyo, meron na siya sa below, meron ng orders. So, sa taas niya, may nakalagay diyan na positions. Ang positions, yan yung moving, yan yung mga actual trades natin. Yung orders, yan yung tinatawag na mga pending orders. No? Pending orders. Ibig sabihin, hindi pa na-execute yung trade. Kasi nga, ano pa yan limit orders pa yan Okay. Ngayon, mag-execute na tayo ng sell limit. Okay? So, ang sell limit natin, lagay natin medyo ano yung price. Okay? Sell limit, ayan. Pindutin mo lang yung arrow right. Okay? Place. Ayan. So, lalagay siya dito. Nakalagay na dito sa pinakailalim yung sell limit. Pero later on, kukunin na niya yan kasi medyo malapit na siya. Oh. Tingnan niyo yung chart. Oh. Ayan, oh. Malapit na siya. Oh. So malapit niyang kukunin na yung sell limit natin. Yan, ayan. Okay. So malapit na. Mamaya makikita niyo yan. Okay? So yan na yung buy limit saka sell limit, no? So hindi pa niya kinuha. Okay. Now, pag execute naman ng buy stop, okay? So ang buy stop natin doon tayo sa taas. No? Oh, pindutin mo ito, buy stop. Okay, base. Then yung sell stop naman dito sa ilalim. Sell stop dito sa ilalim ng current price. Okay, pwede tayo dito rin. Oh. Kung napansin nyo, pareho yung ano ng buy stop saka sell stop saka buy limit, no? Below sila ng current price. Yan. Now,
Okay. Now, habang nagtitrade kayo, unang-una, huwag talaga kalimutan yung stop loss, ha? Stop loss saka take profit. Kasi halimbawa, nakatulog kayo, tapos hindi nyo nalagyan ng stop loss, siguradong sunog yung account nyo, no? Halimbawa, itong GBP, natin ito. Itong GBP, GPY, wag na yan, gold lang tayo para tayo. Okay. Halimbawa, yung gold na 2616. Okay? So 2616, tingnan nyo guys. Ang negative niya nasa 95 na, no? 95, 96. Biruin mo kung aakyat pa yan, so mauubos yung pera mo niya, no? Kasi nga, tumaas yan kasi nga hindi tayo naglagay ng stop loss. Okay? So ngayon, lalagyan natin siya ngayon ng stop loss. So from 2616, since sell siya, doon tayo maglagay ng stop loss sa mas mataas. No? Kasi ang sell dapat pababa para kikita tayo. So from 2616, let's say, ang instruction is lagyan mo ng stop loss na 20 pips. So from 2616, i-modify natin, ang stop loss natin ngayon is 2618. Okay, 2618. Pero hindi na siya pwede kasi ang presyo ngayon 2624 na eh. So halimbawa, lagyan lang natin ngayon ng 2626. Okay? Oh, yan yung stop loss natin. Balikan natin ha. Sana yon. Tapos, halimbawa, tayo. Ayan, kukunin na niya. So from 2616, mag-take profit tayo. 2610, no? Yan. Hindi na pwede, kinuha na siguro nilo. Ay. Yan, kinuha na, no? Ayan, oh. So, since nalagyan natin ngayon ng stop loss, ayan, nag-red na siya sa gilid niya. Ibig sabihin ngayon, natalo ka ng $100. Pero don't worry kasi ano lang naman to, cents lang naman to eh. So actually that's only $1, no? Sa $1 na actual. Okay? So, pero kung hindi natin yan nalagyan, ng stop loss, posible pang tataas yan. Posibleng magiging negative 1,000 yan, negative 500 yan. Okay? So okay na yan. Doon tayo babawi sa ibang mga trades. So, yan ang purpose ng stop loss saka take profit. Okay? So, I hope medyo may nakuha kayong konti, no? Ngayon,